So yun ang ano for today's video is flexing of Davao City. So dito tayo ngayon sa may Ashuela Cove. It's a mixed-use development project ng Ayala Land Corporation and Alcantara family, no? Isa sa mga old money dito sa Davao City. So itong video na pinapakita ko sa inyo is isa ito sa aking mga upload ng mga nakaraang buwan na kung saan binaha siya ng komento ngayon ng mga bagong dating lang sa aking channel, no. Yung iba naman ay matagal na rin nanonood sa akin. Kibali gusto ko lang silang i-shout out. Pero sa mga bago na sa aking channel, kakapanood lang, ito ang nakikita ko ninyo ngayon ay piniplay ko lang sa aking cellphone, no, na old footage ko. Ito yung launching ng ano namin, DI Dibs, no, Davao Interim Bus System na libre ang sakay, walang bayad. Tapos napakagara, world class, napaka-high-end, napaka-modern, napaka-high-tech na bus ang sinakyan natin dito. At plus factor pa, no, dagdag sa pinakamagandang experience yung scenery, no, yung napaka-scenic scenery ng Davao City Coastal Road. So syempre, 'di ba, nag-declare na si VP Sara Duterte ng kanyang candidacy for president in the next election of 2028. So ngayon, doon na simula ang campaign. I mean, hindi pa siya period of campaign, pero yun na yun eh. Kumbaga ako as a Davaoenyo people, myself, no, may mga wag niyong sabihin na malamang bias talaga natin ang mga politician natin kapag ito ay nanggagaling sa ating syudad. So well, baka sa inyo, pero sa akin hindi, no. Para sa akin lang to, maaaring sa ibang Davaoenyo, oo. Pero sa akin as Davaoenyo, hindi ibig sabihin na nanggagaling ka sa Davao. Hindi ibig sabihin na taga Davao, born and raised and proudly Davaoenyo yung tumakbo as politician ay susuportahan ko na. For instance, si Carlo Nograles, 'di ba, napakagaling na yan, sekretary ni Digong nung araw sa kanyang time during COVID, no. IATF, galing. Yung basta very efficient, no, very effective, napaka-active ni Carlo Nograles, oo, as a chairman ng IATF, no. Ano ba ibig sabihin ng IATF? Basta yun, limot ko na. Anyway, so magaling siya, oh. Abogado pati, tatay niya abogado, congressman, kapatid niya rin si Migs Nograles, no, ganun din abogado. Pero di ko sila binoto. Alam niyo bakit? Kasi track record, I'm basing sa track record. So speaking of track record, so yun, papasok dyan si VP Sara Duterte. Ngayon, ano bang track record ni VP Sara Duterte? Siyempre marami. Hindi siya tipo sa politikuhan na naglalagay ng mga picture sa mga gawa ng kalsada, mga proyekto. So hindi sila ganoon. Hindi rin sila naglalagay ng mga pangalan sa mga lapida. I mean, kung mayroon man silang pangalan sa mga lapida, yan ay kagagawa ng mga taong bayan, di ba? Na whether they like it or not, pero yun na nga, wala silang magagawa kasi nga yun na nga lang ang magagawa ng mga recipient. For example, private recipient, for example, may mga institution like schools, di ba, mga barangay halls or something, etc., na binigyan na lang ng pera, donation, no, personal money man o ano pa man yan. So yun na nga lang ang magagawa ng mga recipient, ang ilagay ang kailangan pangalan as a way of thank you, parang gano'n, no. Kasi nga napaka mababang loob talaga ng mga Duterte, sa totoo lang. Okay, so ano ba meron dito sa video na to? So it's all about politics, na yun nga, candidacy of Sara Duterte, tapos sa flexing, no, sa mga achievements nila, sa mga kailang mga nagawa, no, mga resibo, no, kailang mga magandang proyekto. So ito ba ay proyekto ba ito ni Sara Duterte? Itong Ashuela Cove na to? Actually hindi, kasi ito ay private sector nga, no. Sa private entity, it's a private property. So ito ay gawa and develop ito, funded by private sector. So ulitin ko, Alcantara family, old money sa Davao City, in collaboration or joint ventures with the Ayala Land Corporation. So anong connect nito kay Sara Duterte? Bakit ko ito flex? Simple lang ang sagot dyan. Walang hindi mag-i-invest ito si Ayala Land Corporation ng ganito kalaking proyekto. Billions of projects to dito. It's 25 hectares of mixed-use development. Tapos yun, meron tong eskwelahan daw di ako sure. Pero yung Ayala Mall, matik na yun, sure na yun. So it's yun na yung magiging pangalawang shopping mall ng Ayala, or pangalawang Ayala Mall sa Davao City, yung Onay Abriza. And ito naman yung Ashuela Cove na Ayala. So just like SM, we have 2 SM here in Davao City and soon to be 3.
kasi nga meron na sa Toril. Pero balik tayo dito sa ano, sa Ayala Land Corporation, Ayala Company na to dito. Sa tingin niyo kapag ang isang syudad kahit pagano kayaman, I mean ano siya, sige, mayaman, kahit gano'n sila kayaman ang isang syudad, as long as ito hindi siya safe puntahan, hindi siya safe tirhan, hindi siya safe for migration sa pamilya, kasi usually sa mga nagma-migrate kasama ang pamilya, di ba? Ano bang mga reason bakit nagma-migrate ang isang pamilya from their beloved city, no, to other city or province, ganun? Diba? Unang-una dahil nga sa retirement, no? Doon nila magsuspend sa doon sila magsuspend ng kanilang tawag nito, pinaka-retirement days nila, no? So Davao City isa sa mga napili, isa sa may okay, just in case mga sa wala pa hindi ba nakakaalam diyan. Alam niyo ba? Ito trivia tayo. Alam niyo ba na Davao City ang Davao City or Davao ganyan, Davao provinces or Davao region ang may pinakamalaking migration destination sa buong Pilipinas. Pangalawa ang Iloilo, pangatlo ang Samar. Pero medyo medyo confused ako sa Samar. Anong meron doon? Bakit mataas ang migration? Pangatlo. So Davao, Iloilo, Samar. I don't know bakit Samar. Okay, so yun naman ay data back in 2021, 2022. So di ko sure kung nagbago na ba ang number figure. So baka pero at least meron tayong data. Di ko lang ma-share kung saan. Basta PSA hanapin nyo dyan, no? Top 3. Pinakamalaking pinakamataas ang numero na nagmamigrate from city to different city. Ganun. So, nagmamigrate sila dito sa kadahilanan na yun nga, safe ang Davao City. Mayaman ang Davao City. Pero but still, kung kahit pagano kayaman ang Davao City, kung hindi ito safe, walang patayo ng gatong project sa Davao City. Sa isang syudad, walang mixed use development. For example, Batangas. Example Batangas. Batangas City is a billionaire city. Diba? Sila yung pinaka mother town, capital town, or sabihin natin pinaka richest and the biggest city in the province of Batangas, if I'm not mistaken. Pero tansya ko sila talaga, andun yung mga pinakamalaking pantalan, andun yung maraming mga refinery, plants, mga planta, mga pagawaan. Marami sa Batangas. Pero tingnan nyo, may nag-i-invest pa ng mga development projects doon. Meron bang mga Ayala? Kung meron man mga konti-konting mga project lang. Hindi talaga gaya dito sa Davao City na meron kaming Toril, Bahada ulit. Tas ito sa Lanang. So as far as I concerned, as far as I know, meron dito 4. Meron pa pala 5 sa CM dito, basta marami, no? So Ayala na yata ang pinaka-champion pagdating sa paramihan ng proyekto dito. Kasi ang Mega World so far isa lang. Ang SMDCI 2 lang. Double Dragon isa lang. 'Di ba? Cebuland Master, ayun pala Cebuland Master. Nagpag-compete din siya kay Ayala. So Cebuland Master, meron tayong communal sa may Buhangin, sa may airport. LPO. Meron tayong Paragon Davao sa may Citadines. Meron tayong Davao Global Township. So Cebuland Master. So di ko alam kung ano pa. So yun lang hindi magkakaroon ng ganito sa Davao City ang Ayala kung hindi safe ang Davao City. So kaninong project ang safety? Siyempre sa mga Duterte, number 1 kay Tatay Digong siya yung kumbaga nagwalis, naglinis. Yung parang siya yung pumutol. Para bang gubat yan, talahiban. Pinutol ni Tatay Digong yung mga damo-damo. Pero siyempre walang perfecto, hindi niya naubos lahat. Hindi niya na-eradicate. So ang gumawa nun nagpatuloy si Sara Duterte. So ito si Sara, ang ginawa niya, yung mga pinutol, kinukolekta niya tapos sinunog. Hindi na nakabalik. Ay sunog na tapos meron pa yung mga malaking puno na sagabal sa pag-asenso. So ano ba yung tinutukoy ko malaking puno na yun? So sila yung nagre-representa sa mga NPA ganyan, mga kung ano pang mga terorista. So nung time ni Sara Duterte as mayor, ayan, insurgency free na ang Davao City / malaking portion ng Davao region, kung hindi man lahat, diba? So yun yung achievement niya ni VP Sara Duterte. Yun lang doon kumbaga safety first. Pag safety yung isang lugar, everything is follow. Hindi alam na lahat yun Ang iba kasi inuuna yung promote, pa festival, inuuna yung yung mga
I'm talking about festival kasi meron kasi akong alam na isang syudad dito sa Pilipinas na mayaman din naman talaga sila din, Billionaire City. Tapos grabe, buwan-buwan may festival. Oo. Mayaman, yes, mayaman, festival, buwan-buwan. Ang daming mga gimikan, gabi-gabi, magdamagan. Walang rules and regulation, walang disiplina in short term or in short say na madali pagkasabi. Wala disiplina ang mga tao. Walwalan kung walwalan ang mga beer house, open hanggat gusto nila. Ganon. So walang limitation, so walang boundary, o limitless. So ibig sabihin nun, pera-pera lang talaga yung syudad nila, kaya yun, yumaman sila. So lagi silang merong festival, pero hindi safe ang lugar. Oo, nitong mga nagdaang mga buwan, taon lang, meron nga silang parang walang curve. I don't know kung curfew ba talaga tawag doon, basta parang ang mga tao ay nagkusa silang mag-behave, lumagay na sa tahimik. Like mga pagsapit ng gabi, dilim, alas 7, wala na. Close na sila, close yung mga establishment, tumal yung mga pamasada ng mga driver, yung mga tindahan na dati ay panggabi umaasa, sa gabi yung bintahan nila ay wala na, hindi na kumikita, tumumal na kasi wala na akong lumalabas. Alam niyo bakit? Ano meron? Ayun, pinagdudukot yung mga batang babae, mga high school, elementary. Kinabukasan ay yun, yun, patay na, walang buhay sa mga Canal Creek. Hindi ko babagitan yung syudad na yan, pero I think merong mga nakikinig sa akin at nanonood ngayon na may hint kung saan yun. So clue, sila, halos buwan-buwan meron silang festival at lahat na ng festival meron sila. Di ba? Gastos sila sa festival, pero yun, pagdating naman sa investment, walang nag-i-invest sa lugar nila, walang mga ayala, walang mga walang ganun, no? Walang mga mega world. Kasi hindi nga safe. Ako nga pupunta doon sa lugar na yan. Parang hirap talaga mag-overnight. Kasi ang mga hotel nila hindi talaga high-end. Mahal ang hotel, no? Ano na siya, lumi-level na yung hotel, mahal ng hotel sa tawag nito. Sa mga 5-star hotel sa Davao City. Pero hindi siya safe. Wala, napakaluwag talaga ng safety protocol sila sa lugar. So yun yung punto, ha? So sabihin niyo na ano ba kinalaman ni Sara Duterte, Ayala property. Yun nga, simple lang talaga na safety is the first policy. Tapos kita nyo dito, walang masyadong gwardiya na nagmamasid-masid, di kagaya sa BGC for example. So yung BGC kasi isa rin siya sa pinaka-rich business district sa Pilipinas. In fact, siya na yata pinakamayaman, pinakamalaki. Nag-greatest the biggest giant business district sa Pilipinas na nag-contribute ng malaking portion ng natin GDP sa Pilipinas. Pero hindi siya safe ang BGC. Oo, di ba? Safe ba ang BGC? The answer is no. Maraming doon may mga insidente, marami. Alam niyo na yan, search na yan dyan mga insidente sa BGC. So ganito kaganda ang Davao City, gabi na, ha. Alas 10 na, pero may mga naglalakad pa dito, may mga nagja-jogging, may mga bata. May mga, 'di ba, kita niyo naman sa pinakaunang portion ng video na pamilya talaga ang lugar. Ay may mga tao na napupuntahan dito. So Davao City, hindi siya pampamilya lang, pampamilya, hindi pang sports pa. So maraming purpose sa Davao City. So isa to, ha, sa achievement ni Sara Duterte as mayor. So kung meron mang papantay sa kanya, tatapat na mga susubok na makipag-compete sa kanya, then welcome to the race. Pero sana meron din ganitong mga kababayan nila. For example, Naga City. Sige nga, mga taga Naga City, mag-vlog nga kayo ng syudad ho ninyo na pwede kayo maglakad mo na ganito kaganda, peaceful, may greeneries, may mga trees and plants. Mga billions worth of infrastructures and buildings. Sige nga, try nyo ganun lang, yun na yung labanan. Huwag na yung mga daming drama na guys, so ganyan na binubuli si Lini, kawawa, ganyan. Yung wala kasing track record na kurakot siya, kaya doon na lang sila sa Lugaw. Hindi sige, speaking of kurakot, wala namang din kurakot ang mga Duterte, kasi kung meron, hindi sana nga aatras ang ang mga negosyante. Doon pa lang, ginagatasan. Alam ba na itong
Ito, may mga, ayoko na rin banggitin yung pangalan, pero may mga isla. May mga isla sa Pilipinas. Oo. Maraming isla sa Pilipinas ha. In fact, we have 7,150 7,100 islands or 1,700 islands. So, di ba? Bubo ko na. Baka, need ko na palang bumalik ng ano nito, no? Grade 1 para sa geography and history. Geography. So, 1,700 plus. Okay. Or 7,100 islands meron ang Pilipinas. So, merong isang syudad dito sa merong isla sa Pilipinas na plano pa lang sana magtayo ng business na isang negosyante ganyan, no, na isang company. Pero aatras na agad kasi sa usapan pa lang, pagpunta pa lang sa City Planning Development Office or sa MPD or Municipal Planning Development Office, pinipirahan na, tinataga na. Pinapasaringan na ng officer na ganito ganyan. Kailangan ng mga ganyang bayad, payment padulas o ano pa man tawag diyan. So yun, yung negosyante, atras na yung investor. So imbes na yun ay magdadala ng malaking pera sa lugar nila, job opportunity para sa mga jobless, mga fresh graduates, hindi matutuloy, di ba? Kasi nga pinipirahan na, kasi kurakot nga ang mayor. Ngayon sa Davao City, baliktad. Davao City hinirang na most business friendly city. Ibig sabihin siya ang pinaka business friendly na syudad. Bakit? Kasi unang-una, ang mga na may negosyo sa Davao City talagang show up. Kumita, hindi lugi. Meron kanya yan, no? Tulad yung Tatay Digong. Sunto ano pa yan, Sunto be completed. Target of completion 2028 na, hindi na 2027. Anyway, so balik tayo ha. So sino man ang papantay, tatapatan ang galing ni Sara Duterte, tingnan natin ha. I-flex nyo ang inyong mga lugar, Naga City in particular. So Iloilo, maka-Leni, no? So it's ka-camping, proud ka-camping ang malaking porsyon ng Iloilo. So yun, wag nyo i-flex ang ang Iloilo City, kasi pag Iloilo City yung i-flex, naku patay, tagilid tayo dyan. Hindi man tagilid kasi meron din naman talagang ibubuga ang Davao City, pero pagdating naman sa pagandahan lang, no, creativity, artistry, Iloilo City is the best na yan. Ano na ako dyan, bow na ako. Pero Naga City tayo, we're talking about Naga City. Okay pa entire Bicol Oo, sige. Bicol region. Bicol region consists of 5 provinces with 2 independent component cities. That's Legazpi City and Naga City. So yung ano na yan, yung rehiyon na yan, kahit pa ikumpara mo isang Davao. So Sara Duterte, kaya niya i-manage ang 2 million population. Hindi pa kasama ang mga bisita niyan coming from different provinces of the region and the neighboring regions like Sorsogon, Central Mindanao, Zamboanga Peninsula, Barm region and Caraga region. Hindi pa kasama yung mga yan. Although ito mga taga Northern Mindanao, hindi sila masyadong nagpupunta sa Davao City kasi nga mas prefer nila ang Cebu. Mas love nila ang Cebu. Idol nila ang Cebu. Idol nila ang Cebu to the point na ayun. Basta di ko na sasabihin kung ano meron sa Cebu na meron din sa kanilang lugar kasi nga idol sila Anyway, so Davao City is different, no? Very unique din siya kasi nga sa kanyang topography, geography, history, ganyan, di ba? So flex lang, yan lang medyo boring ang video natin na to ngayon, pero naglalakad natin dito. Flex ko lang sa inyo ang lugar. Ayala Land Premier. So yan lang ang ang tanong ko sa inyo dyan ng mga makalini. So ano bang may flex niya? So we're talking about politics dito. Ang ganda ng lugar, no? Madilim pero safe. Ako nga bitbit ko bag ko sa likod, tas ito cellphone, tapos yung aking mga pinamili naman grocery andun lang sa upuan. Tingnan natin kung pagbalik ko ba andun pa ba o wala na. Oo, diyan natin magkaalaman ngayon. Walang ganito.
Ang ibang mga malalaking syudad, yan nga, for example, Batangas City. Walang ganito ang syudad nila. Walang mga mixed use development project. Kahit pa napakayaman ng lugar. Kasi unang-una, wala nga, hindi siya nga ganun ka-safe. Kaya walang masyadong nag-i-invest ng mga properties sa gaya nito. Kasi sinong bibili? 'Di ba? Hindi naman safe. Hindi safe na kasi titira ka sa mga condominiums. Siyempre, may pera ka talaga, middle class, above middle class. 'Di ba? Or nasa rich rich. Mayaman, yan mga Indian naglalakad 'Di ba? Feel na feel yung moment. So, napaka-safe ng Davao City. So, isa yan sa pinaka-major achievement. The largest or the biggest or pinaka-greatest talaga. Kasi okay lang kasi walang pera. Like, wala tayong magawa. Hindi kasi sa sistema kasi ng Pilipinas, ang distribution kasi ng dito, ng kapirahan, ay hindi pantay, hindi patas. Oo. Pag ang mayaman dito, sila yung lalong yung mayaman. Tapos yung mahirap, ayun, lalong naghihirap. May ganyan ka dito? Ay, may ganyan ba kayo sa lugar nyo? Wala, dito lang yan, Only in Davao. Wala kayong ganyan, sa lugar nyo. Dito lang yan. Davao City. Gabi to dito umaga Umaga alas 11, alas 10. Yun na ano na to, lakad-lakad dito, ganda lugar. Davao City, ladies and gentlemen. So dahil nga tatakbo siya ng presidente, so ito na, as Davao New myself, supportado ko siya, ikaw-kampanya ko siya gamit ang kanyang mga finished projects, yung kanyang mga achievements. Kung ano yung kanyang mga nagawang mga magandang mga policies. So yun ang i-reflex ko siya, yun ang gagamitin ko para magkampanya sa kanya. Kasi ano yan si VP Sara Duterte, actually Ama Duterte, lahat sila, mga yan sila, may mga hiya talaga sa mukha. Oo. Yung kahit naman totoo naman talagang meron silang mga nagawang mga proyekto napakarami, hindi na yun talaga directly sinasabi sa bibig nila. For example, Tatay Digong, ano ba sabi niya? Alam nyo, kung magtatanong kayo kung anong mga nagawa ko, basta ginawa, walang perpekto, sabi niya. Wala talagang perpektong tao. Pero lingon-lingon lang kayo, kada lingon nyo, makikita nyo yung mga gawa ko, makikita nyo ang performance ko. Yun na yun lang yung kaya ko. Kayo nang bahala kung sapat ba yun sa inyo o hindi. Basta yun lang yung kaabot kaya ko. So yun, paglingon mo, coastal road. Paglingon mo sa kabila, tulay. Paglingon mo sa ibang layo, yun, public parks. Pagtingin mo sa kabilang dayo, basta kadalingon mo, tulay. Paglingon mo, coastal road. Paglingon mo, public hospitals na pinaganda. Paglingon mo, napakagandang airport. Diba? Paglingon mo, napakalawak na daanan, road widening. Paglingon mo sa kabila, magandang fish ports. Paglingon sa kabila, magandang pantalan. Paglingon mo sa kabila, hospital ulit, eskwelahan ulit. Basta napakarami. Kaya yun, nasabi niya, kung iba pa yun, kung si pa yun, yung mga ibang tumatakbo na presidente, wala na, nagyayabang na. Si Bongbong Marcos, for instance, wala nga siyang gawa, pero yun, nang aangkin, paputo ops, kapal talaga ng mukha, Nandiyan na naman, pag naisip ko niya si Marcos talaga, sira na yung araw ko. Parang talaga ako yung buwisit, pero kaya nga, so balik tayo sa Davao. So yun lang fix lang tayo dito, hindi na natin kailangan pang sabihin kung ano yung wala sa iba. Basta yung kung ano meron kami dito, yun na yun. And it's Duterte legacy. It's Duterte kind of leadership. Pero silang political will kung tawagin.
So nakapaglakad tayo dito sa napaka layo na lugar, pero maganda ang facility. Meron talagang pathway para sa mga pedestrians, magja-jogging, walking. So ako nagtutunaw ako ng calories kasi kakain ko lang din kanin, tapos kumain ng kanin, nag-loaf bread pa. Sarap kasi ng palaman, oo. So yun yung punto. Bakit ko kailangan maglakad? Sila mga athletic talaga yung mga yan, mga enthusiast. Talagang yan ay regular din nilang ginagawa. So ako for now, lakad-lakad lang muna kasi wala pang sapat na oras. I mean, meron naman siguro kung talagang sasadyain o makakahanap, pero mas pipiliin ko munang magpahinga na lang from trabaho kaysa maglakad muna. Kumbaga, kaya ito, pag may chance ako na maglakad, nilalakad ko na. Imbes na magsakay, edi wag na lang, lakad na lang. 'Di ba? May ganyan ba kayo sa lugar nyo? Kapayapa na lugar, gaya nito sa mga nakikita nyo? Siyempre wala. Ang dami ko na mga sinabi, ibig sabihin is kung saan napupunta yung topic. So yun lang siguro, it's Davao City. Ladies and gentlemen, would like you to represent Davao City. Hindi ko na shout out tuloy yung mga nagko-komento tungkol sa Davao City. Okay, so dito na matatapos ang ating video una, pero meron pa tayong pangalawa. Ladies and gentlemen, Davao City ha. So part 2 tayo.